Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God! Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa episode 1205 na po dito sa ating Tinapay Mula sa Langit. Salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta at pagsama sa araw-araw dito po sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Ito po ang inyong lingkod si Pastora Gadli Castro Mayor. Kayo po ay nandito sa Tinapay Mula sa Langit at tayo po yung patuloy na nag-aaral dito sa libro po na sinulat ni Moses sa Deuteronomy chapter 24 verse 16. So bago po tayo po ay magsimula, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kabutihan, sa pagsama mo sa buong magdamag sa amin at sa ngayon po sa panibagong umaga. Samahan mo po kami at patuloy, Lord, na maging gabay namin ang aming matututunan dito sa aming pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong salita upang lalo kaming kumapit, lumago at lumalim sa ipagkakatawag mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat muli, Panginoon. Bigyan mo po kami ng iyong karunungan sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang lalo namin maintindihan at maisa puso namin ito. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Dito po sa Deuteronomy chapter 24 verse 16, ito pong sinasabi, ang gagamitin ko mong translation ay ang International Children's Bible at babasahin din po natin sa Tagalog sa Magandang Balita Biblia. Sa ICB, fathers must not be put to death when their children do wrong, and children must not be put to death when their fathers do wrong. Each person must die for his own sin. At sa Tagalog naman po, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak, ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Pagpalain mo ang salita ng Panginoon, ito po ang ating title, Each shall bear his own sin. Tatlong bagay po ang matututunan natin dito sa passage na ito. Na una po, it helps us to understand the principle of individual social responsibility and accountability. Ito po ang foundation ng justice and fairness na nais ng Panginoon na may responsibilidad ang bawat isa sa kanyang gagawin or sa kanyang actions at hindi po dahil sa kasalanan ng kanyang mga ninuno. Kasama na dito po ang mga foreigners, orphans, and widows na kung saan ang bansang Israel, ang mga Israelita noon ay tinuturuan ng Panginoon na dapat nilang maging asal sa society. Pangalawa naman po, the Lord God included this in the law of Moses to ensure one's uniqueness and not to be in the shadow of their ancestors' dark past and can live in peace with everyone, either with their relatives and or their community. So, nais po ng Panginoon na sila rin ay marunong makisama na may paggalang sa pagtanggap ng kanilang personality na kung saan maging accountable sila sa kanilang mga ginagawa sa pag-interact nila sa tao. Ang isang tao ay may kanya-kanyang pananagutan at hindi dahil sa pananagutan or sa mga nagawang kasalanan ng kanilang mga magulang. Pinaalalahanan sila ng Panginoon na sila po ay kailangan managot anumang pagkakamali ng magulang ay hindi pagkakamali ng anak. May kanya-kanyang responsibility. Lastly, it symbolizes also that only Jesus paid all our sins and no one else. By dying on the cross, He already carried our burdens, shortcomings, and sins to be peace with Him and live in His righteousness, so that no one can boast of his own works and righteousness. Sabi po yan sa Ephesians chapter 2 verse 9 na ang salvation po natin, ang kaligtasan lamang po natin ay nanggagaling kay Jesucristo na siyang nagbayad sa ating mga kasalanan upang tayo po ay maging righteous sa paningin niya. Siya lamang po ang umako ng ating mga kasalanan. So, hindi pwede nating akuin yung kasalanan ng iba, kasalanan ng ating magulang, o kasalanan ng ating mga anak. The only exemption or offensive to this rule is the sin of idolatry. Ayon ng Panginoon, ang idolatry, ayan lang po ang tanging kay nagagalit ng ating Panginoon, for He is a jealous God. Dalawang pong klase ng idolatry. Ito po yung physical idolatry, na kung saan nakikita natin mga idols, at yung idolatry natin sa mga puso natin. So, bilang adopted, spiritual children of God, sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 5 na tayo po ay dinala ng Panginoong Diyos, predestined, adopted to His own family sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay magkaroon ng karapatan. Sa lahat ng mga naniniwala at tumatanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So tayo po ay Kanyang anak at tayo po ay binigyan niya ng panibagong buhay na kung tatanggapin po natin siya
ay nandun po yung kagalakan na tayo po'y madaling lumapit sa Panginoong Diyos. Sabi po yan sa John chapter 1 verse 12. At dahil tayo po'y kanyang mga anak, nais din ng Panginoon na tayo po'y lumapit sa kanya at humingi ng tawad at kanya po niya tayong papatawarin. Sabi po yan sa 1 John 1:9. So in our conclusion, sabi po sa Romans chapter 14 verse 12, each of us will give a personal account to God. Nakakontable po tayo sa Panginoon dahil sabi nga po niya sa Hebrews chapter 4 verse 13, wala pong naitatago sa Panginoon. All are naked and exposed to the eyes of Him. And tayo po'y haharap sa kanyang judgment na sa kanyang pagbabalik kung ano man po yung mga ginagawa natin, whether good or bad. Sabi po yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For to one who knows what is right to do and does not do it, to him it will be a sin. Sa James chapter 4 verse 17, na tayo po'y nagkasala kung hindi po natin gagawin yung tama. Since alam po na natin ang tama, yun po ang nais ng Panginoon na tayo po ay patuloy na lumakad sapagkat tayo po yung mga anak niya. At kung tayo man po ay magkamali, magkasala, ready po ang Panginoon na patawarin po tayo kung tayo po'y lalapit sa Kanya ng buong buo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa kabutihan mo. Nakatunay nga o Diyos na kapag kami ay magkasala man, ay iyong mo kaming patatawarin Panginoon at patuloy na aayusin mo ang bawat isa sa amin upang kami ay makaganap sa iyong pagkakatawag dahil mahal mo po kami, tinawag mo po kami at sinamam sa iyong pamilya bilang ikaw pong aming Ama na patuloy nag-guide sa bawat isa. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng comfort at sa iyong anak na si Jesus na nagbuwis ng buhay para sa amin. Marami pong salamat Panginoon sa dakilang mong pag-ibig at patuloy kaming mingi ng kapatawaran sa aming pagkukulang, pagkakasala at patuloy Lord na ikaw po ang lapitan namin, hindi kami mahihiya sa iyo sapagkat unang-una po ay tinawag mo kami aming Ama. We are called, justified, and redeemed upang makaganap sa calling mo. Nais mo kami Panginoon na maging bahagi ng iyong pamilya at marami pa kaming magawa sa pamamagitan mo. Maraming salamat po Panginoon, samahan mo po kami sa buong maghapon na ito at patuloy na bigyan mo po kami ng wisdom, protection, na patuloy Lord na makakaganap kami sa nais mo. At ganun din o Diyos, ibalik mo po kami bukas upang lalo ka pa naming hanapin at makilala ng lubusan. Marami pong salamat Panginoong Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa pagsama niyo po sa amin ngayong umagang ito. Samahan niyo po kami muli bukas upang patuloy nating makilala ang Panginoong Diyos. Ito po muli si Pastora Gadli Castro Mayor. Naanyayahan ko po kayong i-share, i-like, i-subscribe ang mga videos po namin dito sa aming channel upang marami pa pong makakilala sa Panginoon at makasaliksik ng kanyang salita. Muli marami pong salamat. God bless us all. To God be all the glory.